Magandang araw po, Doc Willie po to. Sunday po, I hope everyone is alright. And sana po nasa mabuti kayong kalagayan at kung ano man ay nakaka-survive po tayo. So anyway po, meron lang po ako mga tips sa mga may sakit, sa mga cancer patients. Ito natutunan ko personally. Kasi ako mismo po, meron tayong sarcoma. Alam niyo naman, meron tayong malaking sarcoma dito sa tiyan. Kaya nga ang waistline ko ay 44. Dapat 36, 38 lang 44. Nandun pa kasi yung bukol. Although nandun yung bukol, yung pinaka-active ay lumiliit. Anyway, bigay lang ako konting health update sa sarili ko lang muna. Marami nagtatanong bago papakita ko itong mga pampalakas na pwede nyong gamitin. Actually, pwede nyo tanong sa doktor nyo. Pero usually ito, marami dito over the counter. Like itong mga paracetamol, itong iba. I think over the counter itong mga ibang, like itong mga Dufalac, pampatae, mga over the counter. So, ako po ay nasa 4th chemo na tayo ngayon. Akala natin madali yung chemo, biro-biro. Hindi po biro-biro ang chemo. May panahon last week, baldado ako 3 days Baldado 3 days. So, nagtataka tayo, bakit baldado? Nakita nyo ito, may mga pasa-pasa po ako Ito po, bumagsak yung platelet. Yung platelet ko bumaba. Pero hindi naman sobra baba. Nagdugo-dugo lang, nagdugo-dugo konti sa ilong dito, tapos white blood cell bumaba, pero nahabol naman. Yung immunoglobulin bumaba, pero nahabol naman. Red blood cell bumaba, nahabol naman. So, ang ginawa ko lang, syempre, ang blood test dito, weekly. Kung hindi nyo alam, kayo ay may sakit. Hindi nyo alam kung bumabagsak na kasi ang chemo, pati yung good cells natin, binababa niya So, pag hindi tayo sure, higa-higa lang. Wag na maglabas-labas. Wag ka na labas. Wag na yung lakad-lakad ka na. Higa, pahinga, tulog, tayo, kain. Importante lang, kain, dumi-dumi. Kain, tapos idumi mo lahat. Kailangan madumi mo lahat. Kaya para madumi mo, wala pong advertisement ito talaga ginagamit ko. Lactulose, any brand, ito kasi Dufalac, ito yung sikat So, lactulose, pwedeng 15 cc 3 times a day, malakas na yon 15 cc 3 times a day, isang kutsara 3 times a day, medyo malakas na yon Sinasabay ito sa chemo, kasi chemo, nagiging parang bato ang dumi. Napaiyak ko dito. Okay, sa sakit, sa pagdumi. Ito ang trial ko. Every time dudumi, talagang iiyak ka sa sakit. Kasi nga, yung chemo, pinapatay niya yung cancer cells na mabilis mag-grow, pero pinapatay din niya ang good cells natin na mabilis mag-grow. Ano ba yung mga fast-growing cells na collateral damage ng mga chemo? Yan, collateral damage, tanggal buhok. Collateral damage, nakita nyo, nangingitim itong mga daliri ko lahat. Parang nasusunog din siya. Pero napapatay naman yung cancer cells din. So, kaya nga tinitiis yung chemo hanggang matapos. Mag-graduate tayo sa December. Hopefully, pag-graduate natin, medyo okay na. At sana, it's up to God. God decides. Pero so far, parang okay naman. So ito po, 3 times a day. Pag nagtae, gawin 2 times a day. Para lang lumambot. Kasi nga, bukod sa mga ganitong mga cells, pati yung mucosa, sinisira niya. Mucosa is nasal mucosa, kaya nagdudugo. Buccal mucosa. Hindi ako gumagamit ng Colgate, at ibang toothpaste, matapang na siya para sa akin. So, kung gusto nyo, very mild, siguro kakapiranggot na toothpaste. Tapos maraming tubig.
Kundi parang masusunog yung ano mo eh. Dito sa Singapore, may mga special toothpaste sila. So, dapat malabnaw. Kung mouthwash man kayo, malabnaw. Kasi nga, maano siya. Mucosa. Dito rin nga, yung masakit ko, medyo gumaling na rin eh. Kasi magagasgas rin yan, mucosa. Pati yung pagdumi, mucosa. Masakit. Pati yung pag-ihi. Pag-ihi, masakit din. Pero, ang good news naman, kung nakita nyo, mataba na tayo ngayon. Nawalan ako ng 20 pounds, nabalik ko na yung 14 pounds. So, hindi ko alam. Dati kasi, kahit kain ako ng kain, hindi ako tumataba. Ang tumataba lang yung cancer eh. Kasi siya kumakain ng kinakain ko. Siguro ngayon maliit na siya. Kaya pag kumain ako ng malaki, kita mo laki na ang mukha ko. Wala na nga yung kulubot ko sa leeg. Diba? So, sana po, sabay po tayo. Mahirap yung chemo, pero tiis-tiis. Mahirap yung gamutan. May nagtanong sa akin, ano mas mahirap, dialysis o ito? Kasing hirap. Baka mas mahirap pang dialysis. Kaya kawawa yung mga dialysis patients natin. Yan talaga goal natin. Tulungan yung dialysis patients natin. Cancer patients, kailangan yung gamot, mayroon tayo available. Magaganda yung mga gamot dito. Kahit may pera tayo, kahit bayaran kunwari ng PhilHealth, kung wala naman yung gamot. So, cardiologist ako, alam ko yung mga magaganda. Nung bumagsak yung mga white blood cell platelet ko, lahat may injection ako May injection ako pang platelet, may pang white blood cell, may pang red blood cell, may pang immunoglobulin. Nag-IV, IG ako. 6 na bote, IV immunoglobulin. So, ang dami nilang pampa-support. Diba? Hindi naman ni God gagawin yan para sa akin lang. Siyempre, gagawin natin para sa inyo. Kaya tayo tumatakbo. Yun ang purpose ko. Yun ang purpose natin. So, ano lang tayo dito? Sample. Isa pa, yung walang gana kumain habang malakas pa yung cancer, ito yung binibigay sa akin. Megestrol acetate. May gaze. Nakakagana kumain, ngayon tinigil ko na. Megestrol acetate. Tingnan nyo lang yung dose. Depende kung may gana o hindi. Sa mga nagmamanas, dati may manas pa ako. Isa din, bumabagsak bumabagsak din yung albumin ko. Albumin, yung protein. Kasi pag nagkikimo daw, parang yung kidneys medyo nagkaka-differential. Pasalamat lang ako na yung kidney ko at liver ko inalagaan ko. Kaya kahit bugbog ang kidney at liver ko ng chemo, buhay pa sila, gumagana pa. Kung kidney ko sinira ko na sa soft drinks o hindi naman sa mga soft drinks, sinira ko sa chichirya o sa sigarilyo. Kung dati nang may damage ang kidney mo, liver mo, baga mo sa sigarilyo, tapos kikimo ka pa, doon siya bibigay. Mabuti ginawa kong healthy talaga yung liver at kidney ko. Kaya sa kidney, pag ayaw umihi, binibigyan ako nito ng furosemide. Pag nagmamanas ako, pag bumababa albumin. Tapos sa liver, ito lang binibigay nila, essentiale, usually. Sabi ng iba, may tulong, walang tulong. Pero dito sa Singapore, doctors gusto nila Sa kanila, gusto nila talagang you have to drink it. Sabi niya. Hindi to gagayahin nyo Sinasabi ko lang sample, papakita nyo sa doktor nyo para may idea kayo. Ngayon, lahat ito by blood test Pag nakita naglolo ko yung blood test mo sa liver, minsan ito binibigay. Pag naglolo ko ang blood test mo sa potassium, bumagsak potassium ko, nag 2.6 lang ako. Baba ng 2.6. 2.6 is low. Kaya nga magle-Lasix ka. Yung chemo din nakaka-low potassium, I think.
Kaya ang binibigay dito, potassium chloride to. 600 milligrams 4 times a day. Ganun ang dose ko. Nakadalawa na ako nito. Sa Pilipinas, ano tayo? Kalium. Ito local kay Doc Lisa. Kalium Durul. 750 milligrams. Siguro mga 3 times a day. A little lower dose. Pero, adjusting yan with the potassium. Life-saving yan eh. Pag may masakit sa ulo, siyempre chemo, masakit sa ulo, masakit ganyan. Hanggang paracetamol lang safe. Ito, Panadol, ganyan. Bakit syrup ininom ko? Ang hirap uminom ng tablet. Kung may sakit ka, hirap uminom ng tablet. Pero kung malakas ka na, kaya mo lang uminom ng tablet. Diba? Pag umiinom ka ng tablet, katulad ng ganito, ito, mahirap to inumin. Hirap itong inumin. Ito, mga ganyan. Naku, parang M&M. Ayaw ko itong shape na to eh. Hirap to. Ilang inom mo, hindi papasok, naging mapait na, idudura mo na lang. So, ang secret dito, huwag tubig ang gagamitin mo. Gumamit ka ng malapot. Ginagamit ko Milo eh. Milo na malapot. Or any chocolate drink, or any makapal na drink. Basta makapal. Kape na maraming gatas. Basta makapal siya. Thick. Or thick soup. Kasi pag yan, sinabay mo sa thick soup, hindi magbabara. Maganda pasok sa tiyan. Pag ginamit mo yung malabnaw, nako, pupunta sa baga mo. Uubo ka naman ganyan. And mabuti na rin, malakas pa yung puso ko, kinaya. Siyempre, favorite ko, metoprolol. Metoprolol. Okay, para saan ang metoprolol? Punta kayo sa doktor nyo. Metoprolol, pamparelax ng puso, pampabagal ng heart rate. Pwede sa may nervyos, pwede sa may takot. Pero dose ko niyan, 50 milligrams, siguro mga half tablet twice a day. Ganun. Mga 50 milligrams a day. Low dose lang. Low dose. So, I'm okay. I'm just telling you na okay lang to. Mas concerned nga po ako sa inyo na mas gusto ko nga makita nyo na makatulong din to sa inyo. So, laban lang. Tuloy lang. And lagi ko nga iniisip ng bayan natin dapat kailangan marami tayong puno Hindi pwede yung nauubos yung puno natin. Di ba? Alam naman natin yung mga tulay natin at daanan, alam niyo naman saan napupunta yung pera. I don't wanna talk about it, but basta tayo, no corruption talaga. No corruption. And bahala na. Kung ma-death threat ako, ma-death threat ako. Anyway, may cancer na naman ako, so what? Kahit i-death threat nila ako. Di ba? Marami tayong makakalaban na politiko. Pero kahit i-death threat nila ako, may death threat na ako sarili ko. Hindi ko na. And I'm just happy lately that I've been talking to may isang mabait na Catholic priest na parang God's will pinadala sa akin Siya everyday nag-a-advise sa akin na kung ano mangyari sa tulong ng Panginoon. So I hope you're all healthy. I hope you're all okay. December, uwi na tayo. Lalaban tayo. Magmimiracle ang Diyos. Hindi para sa akin, para sa inyo. Diba? Ako, I'm okay na ako Kita nyo nga Taba na ba masyado? Tsaka iba na yung kulay ko Kung panoorin yung mga video ko before, kahit 1 year ago, talagang ano na pala Ganun na pala ako Ganun na pala. Ito si Doc Lisa, mataba ako. Hindi pumapayat. Pakita ka dito sandali, bago ko i-close. Sige, pakita ka sandali. Ito yung hinahanap. Final words. Okay, dun sa mga caregivers ng ating mga cancer patients, so ipainom nyo sa kanila palagi yung medyo malalapot. Malapot na sopas, malapot na mga inumin. Malapot. Oo. Kasi makakatulong yan para hindi sila mag-aspiration pneumonia, yung nagkakaroon ng pulmonya dun sa baga. Tsaka
mabilis itulak yung mga iniinom nilang gamot. Tapos small frequent feeding. So unti-unti pero dalasan na lang para mabilis nilang matunaw yung kanilang mga kinain. Tapos sleep. Sleep. Oo. Pray. Pray. Yung energy level, tignan. Pag pagod, pahinga lang. Pag malakas, pwedeng maglakad-lakad sa loob ng bahay. Magandang sign yung energy level. Kung wala kayong pera pang blood test, pag ang feeling mo low bat ka, usually bagsak ang white blood cell, red blood cell mo. Ganun eh. Pag bumabagsak yung mga cell mo, nakita mo may nagpapasa-pasa, malamang mababa yun. Kaya Platelets. Kung ano man mababa, platelets, RBC, WBC, magpa-blood test at easy. Easy lang para wag bumigay yung katawan. Kasi pag hindi mo inisi-easy, lalagnatin ka, magsisepsis ka, ma-admit ka, mapapagastos tayo. So, alalayan lang yung katawan habang mahina siya. Tapos, unti-unti, kain lang. After a few days, makaka-recover ka rin. Pero dapat alalay talaga eh. Dapat gamit utak din. Yes, okay? At saka sa mga caregivers, kunan palagi ng temperature. Everyday to. Temperature, tibok ng puso, heart rate, respiratory rate, yung paghinga, and blood pressure. Kung kaya ng budget, blood test kada linggo. At pag every week, kasama po yung electrolytes doon kasi bumababa din ang mga electrolytes. Mga potassium. Sodium, potassium, calcium, magnesium, phosphate. So, pag merong nag-red doon sa mga resulta nyo, balik agad sa doktor. Huwag hong papatagalin kasi mabibigyan naman kayo ng gamot eh. Lahat yon may katapat na gamot. So, pag nagpa-blood test, pag may makita 5 red o 6 na red, dito alerto agad eh. So, adjust agad. Parang aayusin mo agad yung 5 abnormal na blood test. Actually, ganyan. At magtitimbang everyday. Yes. Kasama po sa vital signs. Ganito rin ang pag-alaga, hindi lang sa mga cancer patients, pati po dun sa mga renal patients natin, mga kidney failure patients natin, ganyan din po. Heart failure patients natin, ganyan din po. Yung mga liver failure patients, ganyan din ang pag-alaga. So, pare-pareho lang. Swerte ka daw sa asawa mo, Doc Willie. Swerte naman, syempre, padala ng Panginoon. Parang kayong lahat. Thank you sa lahat ng prayers. Ang dami ko ng utang. My goodness, paano ko babayaran? Paano ko babayaran yung utang ko sa inyo sa prayers? Oh my God. Ilang kandila na ba tinirik nyo? So, babawi ako. Don't worry. Makita mo, gagawa tayo ng malaking magic. Malaking sakripisyo pa. Masyasyak kayo. Sabi ko nga, wala akong pakialam sa death threat. Everyday may death threat na ako eh. So, pag may nag-move ako, kung may gagawin ako sa Senado na magic, magugulat na lang sila. Pero gugulatin ko na lang. Hindi natin papaalam na maaga, syempre. Diba? Mahuhuli tayo. God bless you. Salamat po.